Trade Talk kasangga ka, negosyo, kakonsumer. Isang magandang araw sa ating lahat. Welcome sa 5th episode ng Trade Talks, Kasangga, Kanegosyo, katrabaho, at Ka-Consumer! ako si Melody A. Tamorna. At ako naman po si Kathleen Oledan, ang inyong host for today's episode. Ngayong umaga ay napapanahon ang ating magiging talakayan sa nangyayaring kaguluhan sa Middle East at sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ano-ano ang mga magiging impact nito sa ating mga kanegosyo at ka-consumer? Pag-uusapan po natin ngayon kung ano ang Price Act at bakit ito mahalaga, lalong-lalo na sa panahon ng mga kalamidad at emergency. At ano-ano nga ba ang hakbang na ginagawa ng DTI upang maproteksyonan ang ating mga kakonegosyo at mga ka-consumer? Kasama po natin ang Senior Trade and Industry Development Specialist ng Consumer Protection Division na si Ms. Marilu Beronio. On Trade Talk kasangga ka, negosyo, kakonsumer. Miss Lou, welcome po sa Trade Talks. Bumati po muna kayo sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga, Miss Mel and Miss Kat. Magandang umaga. At sa lahat po ng mga taga-subaybay sa ating Trade Talks, magandang umaga po sa ating lahat. Ms. Lu, ano-ano ang mga karapatan ng mamimili na binibigyan ng diin ng topic natin ngayon? Unang-una, ang ating usapin ngayon ay mahalaga para sa atin bilang mga consumer. Napapaloob ang karapatan ng mga consumer na makabili o maka-avail ng mga pangunahing bilihin sa panahon ng mga emergency o kalamidad at protection ng mga consumer laban sa mga mapandaya at mapanlinlang na gawain. Miss Lou, ano po ba ang Price Act at bakit ito mahalaga sa ating mga ka-consumer? Ang Price Act o Republic Act 7581 ay isang batas na naaprubahan noong June 7, 1992. Nagtatakda ito ng mga alatuntunin tungkol sa presyo ng bilihin sa oras ng mga kalamidad o matinding pangangailangan. Binibigyan ng kapangyarihan ng batas na ito ang mga ahensya ng mga pamahalaan na gumawa ng mga nararapat na hakbang para proteksyonan ang mga mamimili mula sa mga nais na magsamantala sa mga di-ordinaryong sitwasyon, kagaya ng mga pandemya, giyera at kalamidad. Dahil sa Price Act, nagbibigay proteksyon ito sa mga consumer sa mga di makatwirang pagtaas ng mga presyo at pananamantala tulad ng hoarding, profiteering at cartel. Ms. Lu, ano naman ang pangunahing nilalaman ng Price Act at ano-ano ang mga ahensya ng gobyerno na nagpapatupad nito? Alinsunod sa batas na ito, maaring itakda ng gobyerno ang presyo ng mga bilihin, kagaya ng basic needs and prime commodities sa panahon ng kalamidad, kagaya ng sitwasyon gaya ng sakuna, emergency, rebellion, giyera, martial law, o kapag ang privilege of writ of habeas corpus ay nasuspindi. Sinisiguro ng pamahalaan na magkaroon ng sapat na supply ng basic needs and prime commodities at magtakda ng naangkop na mga parusa para sa mga price manipulators. Ang mga ahensya na sakop ng ating Price Act ay ang DTI or Department of Trade and Industry, DA or Department of Agriculture, DOH or Department of Health, and Department of Environmental and Natural Resources or DNR. Kasama din ang DOE or Department of Energy. Miss Lou, nabanggit po ninyo na ang mga basic goods and prime commodities. Ano-ano po ba ang mga ito? Ang mga basic needs natin ay kasama ang rice, corn, root crops, bread, fresh or dried and canned fish, and other marine products. Kasama din dyan ang fresh pork, beef, and poultry meat, fresh eggs, potable water in bottles and containers, fresh and processed milk, fresh vegetables and fruits, locally manufactured instant noodles, coffee, sugar, cooking oil, salt, laundry soap, and detergents. Kasama din dyan ang firewood, charcoal, household liquid petroleum gas or tinatawag nating LPG, and kerosene. Kasama din sa basic necessities ang candles, drugs classified as essential by the Department of Health, and such other goods as may be included under Section 4 of RA 10623. Ang mga prime commodities naman ay yung mga tinatawag na basic necessities, subalit importante pa rin. sa mga namimili sa oras ng sakuna, kalamidad o kakaibang pagkakataon. Kasama din dyan ang mga basic necessities na
Halimbawa nito ay ang mga sumusunod: flour, dried, processed or canned pork, beef, and poultry meat. Dairy products not falling under basic necessities, kasama din sa prime commodities ang onions, garlic, vinegar, patis, soy sauce, toilet soap, fertilizer, pesticides, and herbicides, poultry, livestock and fishery feeds, and veterinary products, paper, school supplies, nipa shingles, sawali, cement, clinker, PI sheets, hollow blocks, plywood, plyboard, construction nails, batteries, electrical supplies, light bulbs, steel wire, all drugs not classified as essential drugs by the Department of Health, and such other goods as may be included under Section 4 of RA 10623. Ma'am Lou, ayon sa Price Act, maaaring magtakda ang pamahalaan ng presyo ng bilihin. Ito po ba yung tinatawag na price freeze? Paano po ito? Oo, Miss Kat. Dalawa ang uri ng price control sa ilalim ng Price Act. Una ay ang tinatawag na automatic price control, kung saan ang presyo ng lahat ng basic and prime commodities ay yung prevailing price na nakalipas na buwan at di maaring itaas ng mga nagbebenta. Ito ay nagtatagal ng hanggang 60 araw. Depende sa magiging rekomendasyon ng National Price Coordinating Council or NPCC. Ang pangalawa naman, Ms. Kat, ay yung tinatawag na mandated price control, kung saan kapag nakita ng Pangulo na kailangan pigilan ng presyo dahil sa importanteng dahilan at sa rekomendasyon ng NPCC, maaring ipako ang presyo ng basic at prime commodities sa level na to sa average na presyo ng bilihin sa nakalipas na tatlong nakaraang buwan. Miss Lou, nabanggit po ninyo ang National Price Coordinating Council. Ano naman po ang papel nito sa presyo ng mga bilihin? Ang National Price Coordinating Council or NPCC ay binubuo ng DTI, DA, DOH, DENR, DILG, DOTR, DICT, DOJ, and NEDA. And one representative from the consumer, agricultural producer, trading, manufacturing, and retail sectors, and labor sector. Sa mga probinsya ng Local Price Coordinating Council ay binubuo ng provincial governor, municipal or city mayor as chairman, DTI provincial director as duly authorized representative as vice chairman, representatives from the Department of Agriculture, Health, Environment and Natural Resources, Transportation and Communications, Justice, and NEDA, one representative each from the consumer, agricultural producer, trading, manufacturing, and retail sectors, and representative from the labor sector. Ano-ano po ang ginagawa ng mga ahensya gaya ng DTI kapag may mga emergency o kalamidad? Unang-una, dapat ay agad na magpulong ang mga price councils kapag may krisis. Dapat alamin ang mga presyuhan at supply ng pagkain at mga pangunahing pangangailangan sa mga apektadong lugar. Mula dito, pwede nang magrekomenda ang PCC ng reasonabling price ceilings o kaya ay suggested retail price or SRP. Ang mga ahensya gaya ng DTI at iba pa ay dapat palakasin pa ang pagbabantay ng presyo at pagtingin kung may lumalabis sa pagpepresyo, nagtatago ng mga paninda o nananamantala sa kalamidad o pangangailangan. Miss Lou, nabanggit po ninyo ang mga pananamantala sa mga ganitong sitwasyon. Ito po ba ay labag sa batas? Ano-ano po ang mga ikinukonsidera nating mga illegal na gawain pagdating sa presyo ng mga bilihin? Oo, Miss Nen, ito ang tinatawag na illegal price manipulators na mahigpit na ipinagbabawal sa batas. Ang kalakip nito ang mga sumusunod na illegal na gawain. Ito ay ang hoarding, profiteering at cartel. Dahil sa ongoing conflict sa Middle East, maaaring magkulang ng supply ng langis. Paano ba natin masasabi na hoarding siya? Hoarding is the undue accumulation by person or combination of persons of any basic commodity beyond his or their normal inventory levels, or the unreasonable limitation or refusal to dispose, sell, or distribute the stocks of any basic necessity of prime commodity to the general public, or the unjustified taking out of any basic necessity or prime commodity from the channels of reproduction, trade, commerce, and industry.
Miss Lou, paano naman po masasabi na ang isang tindahan o business establishment ay nagsasagawa ng profiteering? Sa ilalim ng RA 7581 Section 5.2, ang ibig sabihin ng profiteering ay ang di reasonableng pagtataas ng presyo sa mga pangunahing bilihin. Nabanggit na yung dalawang price manipulation na hoarding at profiteering. Ano naman po yung cartel? Sa ilalim ng RA 7581 Section 5.3, ang ibig sabihin ng cartel ay kasunduan ng dalawa o higit pang tao na responsable sa production, manufacture, processing, storage, supply, distribution, marketing, sale ng anumang basic or prime commodity na naglalayon na magtaas ng presyo or magmanipula ng presyo ng mga bilihin. Kung ang isang business establishment naman po ay mapapatunayang nag-commit ng illegal price manipulation, ano-ano naman po ang mga kaparusahang kanilang kakaharapin? Ang mga kaparusahang kanilang haharapin ay ang mga sumusunod: imprisonment, 5 to 15 years, fine na 5,000 pesos to 2 million pesos, for violation of price ceilings, imprisonment from 1 year to 10 years, or fine na 5,000 to 1 million pesos. For administrative case naman, meron itong fine na 1,000 pesos to 1 million pesos. Pwede po palang masara ang tindahan na mapapatunayan na lumalabag sa Price Act. Oo, Miss Kat. Sa katunayan, bukod sa pagbabayad ng multa, ang iba pang kaparusahan ayon sa batas ay ang mga sumusunod: temporary closure, maximum of 10 days, reprimand, censure, suspension or revocation or cancellation ng kanilang mga permits, license, authority or registration of concerned department, or other administrative sanctions as provided in Executive Order Number 913. Miss Lou, kung may mapapansin naman po na mga illegal price manipulation ng ating mga ka-consumer, kanino po sila maaaring dumulog? Maaring dumulog ang ating mga ka-consumer sa Consumer Protection Division ng alinmang DTI offices or sa pinakamalapit na negosyo center sa kanilang mga munisipyo or iba pang mga hensya ng pamahalaan na nagpapatupad sa Price Act gaya ng DA, DOH, DENR, DOE at LGUs. Ma'am Lou, meron ka po bang nais sabihin sa mga consumer na nakasubaybay sa atin ngayon? Para sa ating mga ka-consumer, lagi po nating tandaan ang ating mga karapatan at responsibilidad para sa isang mapanuri at matalinong mamimili. Yan po ang mahahalagang impormasyon na hatid sa atin ng DTI Zambales Provincial Office. Maraming salamat po, Miss Lou. Marami kaming natutunan ngayong episode na ito. Entree, toka, sanggaka, negosyo, kakonsumer. Miss Kat, para sa ating Tampok Lokal segment, sino naman pong MSME ang ating i-feature ngayon? At para sa ating tampok lokal, tutunghayan naman natin ang isang grupo na nagbigay ng livelihood sa mga kababaihan. Entree, toka, sanggaka, negosyo, kakonsumer. Ang aksyon, ang ibig sabihin po nito ay A Child's Trust is Ours to Nurture. Ang aming founder and president ay si Kuya Hajime Yokota. Siya po ay isang Japanese national at nagsimula po ito right after the Mount Pinatubo eruption kung saan si Kuya Hajime ay nagpunta dito sa Pilipinas at mula po doon ay nagkaroon po ng mga different programs and services at ang flagship program po namin ay ang Chikara program. Chikara, which means power. Ang Chikara Livelihood po ay nagsimula ito noong 2014. So meron po naging kapartner ang aksyon kung saan merong isang business owner from Japan na nagpunta dito sa Pilipinas at tinrain yung 12 na beneficiaries namin. Ito po yung mga kababaihan sa community. From their training po ay may 2 lamang na nakapasa sa product and quality development ng aming accessory making. Kaya kung makikita po ninyo, ito po yung mga unang products talaga ni Action. Yung paggawa ng mga earrings, yung mga necklaces. So, ito po yung pinakauna. And from then po, from 2014, nag-expand na po siya. Nagkaroon po kami ng kapartner mula sa market, kung saan po yung mga pinagtabasan ng mga cortina, ng mga iba pa pong pinagtahian po nila, ay dinodonate nila sa amin. Kaya ngayon po ay meron na po kami mga products na gawa po sa tote bag, ginagawa po ng wallets, yan po, at yung mga hair accessories, clips, and iba pa pong accessories na makikita po ninyo dito. Ayan na po yung mga lahat po na meron kami ngayon na ginagawa.
Ang aming po executive director ay si Miss Lani Byron Lanes. So siya po ay naimbitahan noon na umattend ng Go Negosyo Training ng DTI. So doon po nagsimula yung engagement namin with DTI at yung mga engagement po sa bazaar, sa pag-attend po sa mga activities, sa trainings po na kinakandak ni DTI. And from that training itself na inatinan po ng aming executive director ay kinuha po niya yung mga natutunan niya doon, yung mga learnings niya at in-apply po namin sa product development namin. Ang success indicator para sa amin ng Chikara Livelihood ay syempre po, ang aming mga beneficiary dito ay mga parents from the communities. May mga kalalakihan po kami naging beneficiary at meron mga babae. Karamihan po sa kanila ay mga parents na. Yung success po talaga ay nasa kanila po, no? Nakikita namin sa kanila dahil nag-earn po sila. Bukod po sa nag-earn sila, ay ito po ay isang way para mas ma-develop yung skills na meron sila at saka self-confidence na rin po nila sa paggawa ng gantong products, no? Dahil karamihan po ng parents natin, wala naman talaga silang ibang masyadong pinagkakakitaan sa community. So ito po ay malaking tulong para sa kanila na meron po tayong Chikara Livelihood at kung sinusuportahan po ito ng ating mga consumers, no, hindi lang po kumikita, no, yung ating programa, kundi kumikita po yung mga beneficiary natin. And bukod po doon, half po nitong kinikita natin, binibigay din po natin sa iba pang programa ni Aksyon na kung saan yung mga bata naman po yung nagbe-benefit nito. Ang aming livelihood po, ang Chikara, ay open po dito sa community namin sa Olonga po and sa Bataan. So, ang aming po mga beneficiaries, yun po, ang aming gumagawa ng accessory po ay si Nanay Russell. So, siya po ay taga dito sa Olonga po. Meron po kaming tatlong beneficiary naman po na sila po yung nagtatahi na itong mga products natin. So, meron pong dalawa na taga Bataan, si Nanay Rachel at saka po si Divine. At si Nanay Cheryl po ay taga Olonga po din. So open naman po kami kung may mga gusto po at interested na sumali. Ay mas may skills po sila, ay pwede namin po silang tulungan, no, na maggawa nitong product. Pero syempre po, sila po ay kailangan din mag-undergo ng training dahil mahigpit po kami sa quality control. Dahil ang Action po gusto namin na bukod po sa nagbebenta po kami, yung quality po na marireceive ng mga consumers namin ay sigurado pong maganda. No, kaya ini-improve po namin yung mga products na meron kami, yung design, pagdating po sa pagtatahi, yung mga pag-stitch po nila, talaga pong mahigpit po ang aming quality. Pati po sa mga accessories, hindi po ito agad yung natatarnish. So, non-tarnish po siya. At talagang binibili po namin sa Japan yung aming mga raw material. Entree, toka, sanggaka, negosyo, kakonsumer. At dito po nagtatapos ang ating 5th episode. Muli, maraming salamat po sa panonood ng Trade Talks, Kasangga, Kanegosyo, katrabaho, at ka-consumer! DTI Zambales, sa'yo ay kakampi. Negosyo'y kaagapay, konsumer ay gawi. Serbisyo at programa, laging nakalaan. Kahunlaran para sa lahat ng mamamayan. Entree, toka, sanggaka, negosyo, kakonsumer. Oy, sa bawat hakbang, ikaw ay aasahan. Serbisyong tapat, kaagapay ng lahat. Zambales sa angat, pag-asa'y sisikat. Kabuhayan, puhunan, tulong sa mga MSME. Timbangan ng bayan, presyo'y makatarungan. Kabataan at pamilya, lahat ay kasama. DTI Zambales, katuwang sa pag-asenso. You treat ang kasanggaka, negosyo, kakonsumer. DTI Zambales, sa puso'y naglilingkod. Serbisyong tunay para sa bayan. Tagumpay natin ay walang hanggan.
manok, sangga, ka negosyo, kakonsume.